Ma'am, good morning. Shout out sa inyo diya. Ang sakit sa akong likod. Nagkaroon din sa pagliw-liw kay. Hey guys, good morning guys. Karoon kamatan ako guys. Kung dibati guys, ang ako lang abaga daw ako kiyan guys. Ang hangin, arani ni paingon akong kiyan. Karoon din sa ako mag Ang bulak guys, isa ko mangyag. Sakit akong kuwan. Niya na po niya guys. Niya na po mamunyag dan. Matapan sila. Dani limpyo naman dani guys. Karon guys. Ako dani sa kwanta ng ugas ko sa plato. Balik-balik lang hapit na guys at yung trabaho guys. Hindi na paghugas nito. Papait akong baba guys. Unera akong mga kikikuan niya sa ilang wala gini akong gibati kay gusto pa ko pakiguban sa ila. Pero paon ako nila na ako'y mahimo. Nakaloy sa Diyos guys. Karon napa ako'y gibati, gamay na lang. Digit pa sa gabi mura ko lang nahadlok. Ay, akong anak guys, kaya maglungag daw. Kapit. Sapagkat ang iyong anak na aming manulubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahan ng kanyang Guys, dahil ako nagsimba guys. Panguluhan Parit at na kanyang isa guys. pinuhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanya ring katawan. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa balay. Happy Sunday karon. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga Ma'am Socorro, apostol. Ma'am Nitz, Ma'am Ruby, Ma'am Mahal Lenitsky, na Teopilo, Ma'am GUSA, isinalaysay ko sa Sir aking Jubin unang of aklat Jesus. ang lahat Happy ng Sunday. ginawa at itinuro ni Jesus Hinaut na rin ko buhat sa mga pasimula sawa hanggang sa sa akong araw video. na siya'y umakyat sa Karon ako langit. sa balay Hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Yesu Kristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang iyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang kapangyarihang diyon ang muling bumuhay kay Kristo at nanuklok sa kanya sa kalangitan sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamalahan, kapangyarihan, at pamunuan.
higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan. Hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating, ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Sa Galilea, sa bundok na tinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Bagamat may ilang nag-aalinlangan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Binigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At true ang sumunod sa lahat ng pinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Blessed Sunday po. Pakigreet nyo naman po mga katabi nyo. Happy Sunday, no? Happy Sunday po sa inyong lahat. Meron po akong kakilala, isang follower natin na OFW. Kwento po niya, gusto po niyang dalhin yung nanay niya sa abroad. Dahil silang dalawa na lang po. Wala daw pong kasama yung nanay niya dito po sa Pilipinas. Kaya nung nakapag-ipon po ng pera, ito pong OFW, pinalakad po niya yung visa ng kanyang nanay. At nung nagkaroon daw po ng visa ng kanyang ina, bumili daw po agad-agad ng ticket. Sinundo ang kanyang nanay, sinakay sa eroplano at dinala daw po doon sa United Kingdom. Noong una po, napakasaya pa nitong matanda. Siyempre, magkasama na po sila ng kanyang anak. Araw-araw, meron po silang pinapasyalan. Masarap po yung pagkain. At maganda daw po, malamig ang klima doon sa ibang bansa. Pero pagkatapos daw po ng ilang linggo, biglang naging restless na po yung matanda. Hindi na daw po siya mapakali sa bahay. Nang minsan daw po, sabi ng matanda sa kanyang anak, "Anak, itawag mo naman ako ng tricycle." Nabigla po yung anak niya. Sabi, "Bakit, Nay? Saan ka pupunta?" Sumagot daw po yung matanda, "Mamamalengke ako, naiinip ako," sabi po ng matanda. Dito po sumagot yung anak niya, sabi, "Nay, wala pong palengke dito. Kung gusto niyo po, mamaya punta tayo sa mall. Mag-grocery po tayo." Bigla daw po nagalit yung matanda. Sabi niya, "Ay hindi! Basta tawag mo ako ng tricycle, mamamalengke ako. At pagkatapos, pagka-uwi natin, pupuntahan ko yung mga kapitbahay natin, makikipagkwentuhan muna ako." Sinabi po nitong anak niya, "Nay, baka nakalimutan niyo po, wala na po tayo sa Pilipinas. Nandito ka na sa abroad, nandito ka na sa UK." Lalo daw po nagalit yung matanda. Sabi, "Hindi, pauwiin mo ako. Kailangan makita ko yung bahay natin. Gusto ko makausap yung mga kapitbahay natin." Sabi naman po nitong anak, "Nay, mahal po yung pamasahe pauwi sa Pilipinas. Hindi naman po yan parang sumakay ka lang ng jeep. Hindi naman agad-agad makakauwi ka." Sumagot daw po yung matanda. Alam niyo, sabi daw sa anak niya, "Kung hindi mo ako iuuwi ngayon na, iuwi mo akong bangkay na lang." Sabi po. Alam niyo po, kahit na nangutang lang daw po itong OFW, ginawa niya. Basta't maiuwi lang niya ulit yung nanay niya sa Pilipinas. Kasi hindi po ba, natural lang sa tao ang gustong umuwi. Amen? Amen. One of our deepest desires, one of the desires of our human heart is to go home. Kahit naman po yung mga salmon, hindi ko po alam kung alam nyo ito. Pag malapit na daw po manganak, mangitlog. Sila daw po ay aakyat, lalabanan ng agos ng ilog
para makabalik lang daw po dun sa lugar kung saan sila isinilang. Tingnan niyo po mga kapatid, kung yung mga hayop may pagnanais na umuwi, tayo pa kayang tao na merong isip at damdamin? Dahil bahagi ng puso natin hindi po mapapanatag, hindi mapapayapa hanggang hindi tayo makauwi. Amen? Kaya pansinin niyo po ito, pagkatapos ng maghapon, pagod na pagod ka sa trabaho, kapag nakauwi ka, ano madalas ang sinasabi mo? Ay, salamat sa Diyos. Pagod na pagod ka, stress na stress ka, galing ka sa traffic. Pero di ba, iba po yung pakiramdam kapag nakauwi ka na. Amen? Amen. Kaya nga po, kahit na masarap nagbabakasyon, kailangan mo pa ng isang bakasyon. Amen? Bakit? Amen. Because there is no place like home. At ito po Kaya ang ako sa kahulugan balay, ng ating nagsimba. pagdiriwang ngayon, the ascension of guys. Jesus to heaven. Ang pag-akyat ng ating Panginoong Jesucristo sa langit ay hindi lang po yan simpleng pag-alis. Ito po ay pag-uwi ng Panginoon sa kanyang Ama. Umuwi si Jesus dahil doon siya nanggaling. Pero tandaan po natin ito, hindi naman ibig sabihin o bakyat si Jesus sa langit na iniwan na tayo ng Panginoon. Dahil ano ang sabi niya sa ating mabuting balita ngayon? And behold, I will be with you always